Magandang araw, mahal kong pamilya. Kumusta ka? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, at ang puso mo ay bukas sa isang kwentong yayanig sa iyong paniniwala at magpapaalala sa iyo ng walang hanggang kapangyarihan ng pagbabago. Ngayon, dadalhin kita sa isang paglalakbay na hindi lang basta makikita mo sa telebisyon o mababasa sa libro. Ito ay isang kwento na nagpapakita kung paano ang isang malalim na paghahanap sa katotohanan ay maaaring humantong sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao, isang pagbabago na nagsimula sa tanging isang bersikulo. Narinig mo na ba ang kwento ng isang pastor, isang iginagalang na lider ng komunidad, isang tao na nag-alay ng kanyang buhay sa pananampalataya, na umiyak nang marinig ang isang bersikulo at kalaunan ay niyakap ang Islam? Parang imposible, di ba? Parang pelikula. Pero hindi ito gawa-gawa. Ito ay nangyari. At ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa tapang na tanungin ang sarili, ang pagiging bukas sa mga sagot na hindi mo inaasahan, at ang kapayapaan na dumarating kapag natagpuan mo ang iyong tunay na landas. Kung nararamdaman mo ang kurot sa puso mo, kung mayroon kang mga tanong na matagal mo nang dinadala, o kung sa loob-loob mo ay naghahanap ka rin ng isang bagay na mas malalim, kung ang paghahanap sa katotohanan ay may bahagi sa iyong pagkatao, kung ang kwentong ito ay tila tumatawag sa iyo, manatili ka sa akin. Dahil ang matutuklasan mo ngayon ay hindi lang ang kwento ng isang pastor, kundi ang isang paalala na ang iyong sariling paglalakbay ay napakahalaga, at ang iyong potensyal para sa pagbabago ay walang hanggan. Handa ka na bang tuklasin kung paano ang isang bersikulo ay maaaring magbago ng isang buong buhay? Tara na! Isipin mo ang isang lalaki. Nakaupo siya sa pulpito tuwing linggo, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng otoridad, nagbibigay ng inspirasyon sa daan-daang tao. Kilala siya bilang isang taong may matibay na pananampalataya, isang haligi sa kanyang komunidad. Siya ay si Pastor Samuel. Mula pagkabata, iginuhit na sa kanya ang landas ng simbahan. Ang kanyang pamilya ay mga leader din ng kanilang relihiyon, at ang bawat desisyon niya ay nakasentro sa paglilingkod sa kanyang Panginoon sa paraan na itinuro sa kanya. Para sa kanya, ang lahat ng sagot ay nasa loob na ng kanyang kaalaman. Wala nang dapat hanapin. Wala nang dapat pagdudahan. O, iyon ang akala niya. Sa loob ng maraming taon, nagturo si Pastor Samuel na may buong puso, may buong kaluluwa. Nagpagaan siya ng loob, nagbigay ng pag-asa, nagdasal para sa mga may sakit, at naging liwanag sa dilim ng marami. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng ginhawa, ang kanyang presensya ay naghatid ng kapanatagan. Siya ay iginagalang. Siya ay minamahal. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang paglilingkod. Ngunit, sa likod ng lahat ng iyon, sa pinakasulok ng kanyang puso, mayroon siyang nararamdamang isang maliit na katanungan. Isang lihim na pagdududa na hindi niya kayang ipahayag kahit kanino. Minsan, sa gitna ng kanyang mga pagbabasa at pag-aaral, o sa mga tahimik na oras ng panalangin, may mga ideya na sumasagi sa kanyang isip. Mga tanong na parang pilit na kinakatok ang pintuan ng kanyang pag-isip. Mga tanong tungkol sa kahulugan ng buhay, sa mga detalye ng pananampalataya na kinalakihan niya, sa mga bagay na tila hindi pa ganap na nasasagot. Hindi niya ito pinapansin sa simula. Ipinaalala niya sa sarili na ito ay simpleng pagsubok ng pananampalataya, isang gawa ng demonyo upang guluhin siya. Ngunit ang mga tanong ay hindi umalis. Sa halip, mas lumakas ang mga ito, mas naging malinaw. At sa bawat oras na ito ay umuugong sa kanyang isip, mas nararamdaman niya ang isang uri ng pagkabagabag, isang pakiramdam na mayroon pa siyang kailangan malaman, mayroon pa siyang kailangan hanapin. Alam mo, marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Nasanay na tayo sa ating mga nakasanayan, sa ating mga paniniwala, sa ating mga buhay. Ginagawa natin ang dapat gawin, sinusunod natin ang mga patakaran, at umaasa tayong ito na ang tamang landas. Ngunit minsan, sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bulong sa ating kaluluwa. Isang pakiramdam na may kulang.
Isang gutom na hindi nabubusog ng mga nakasanayan. Valid ang pakiramdam na yan. Hindi ibig sabihin na mali ka. Ibig sabihin lang, handa ka ng lumawak. Handa ka ng tumuklas ng mas malalim na katotohanan. Handa ka ng umakyat sa susunod na antas ng iyong paglalakbay. At doon papasok ang kwento ni Pastor Samuel. Isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap sa isang kaibigan, isang guro, isang taong may ibang pananampalataya. Hindi ito debate. Hindi ito pagtatalo. Ito ay isang simpleng, bukas na pag-uusap. Isang pagpapalitan ng mga ideya, ng mga paniniwala, ng mga karanasan. Si Pastor Samuel, sa kanyang paggalang sa kaibigan, ay nakinig ng walang paghuhusga. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng kaibigan ang isang bersikulo mula sa Quran, ang banal na aklat ng Islam. Isang ayat. Hindi kailangan na intindihin mo ang bawat salita ng bersikulong iyon. Ang mahalaga ay ang kanyang karanasan. Habang binibigkas ng kanyang kaibigan ang ayat na iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Pastor Samuel. Hindi ito isang simpleng impormasyon na narinig niya. Hindi ito isang pangkaraniwang pahayag. Ito ay isang tunog. Isang daluy. Isang katotohanan na tila direktang bumaba mula sa langit patungo sa pinakasulok ng kanyang puso. Ito ay isang bersikulo na naglalaman ng isang napakalalim na karunungan, isang napakalinaw na pahayag tungkol sa pagkakaisa ng Diyos, tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang awa. Ang mga salita ay parang musika. Pero hindi lang musika. Ito ay parang matagal nang nawawalang piraso ng puzzle na biglang natagpuan. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang mga katanungan, ang lahat ng kanyang pagkabagabag ay tila naglaho. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Parang may pumunit ng belo sa kanyang mga mata, at bigla niyang nakita ang isang katotohanan na hindi niya alam na hinahanap niya. Ang bersikulong iyon ay hindi lang nagbigay ng sagot, ito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagkilala. Pakiramdam niya, narinig niya ang boses ng Diyos sa paraang hindi niya pa naririnig kailanman. Naramdaman ni Pastor Samuel ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pagpapalaya. Luha ng pag-unawa. Luha ng kapayapaan. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa labis na kaligayahan, labis na paghanga, at isang pakiramdam ng pagkakaugnay na hindi niya pa naranasan. Parang may nagbukas ng isang malaking pinto sa kanyang kaluluwa, at pumasok ang liwanag. Ito ang kapangyarihan ng isang sandali ng pagiging bukas. Ito ang resulta ng isang puso na handang magtanong at makinig. Maraming beses sa ating buhay, nananatili tayo sa ating mga comfort zones, sa ating mga nakasanayan, dahil sa takot sa hindi natin alam. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag mayroon tayong tapang na lumabas sa mga pader na iyon. Ang tunay na pag-unawa ay dumarating kapag hinayaan nating masira ang mga preconceptions natin at buksan ang ating sarili sa mga bagong ideya, sa mga bagong perspektibo. Ang kwento ni Pastor Samuel ay isang paalala na ang katotohanan ay hindi limitado sa kung ano ang alam na natin. Ito ay mas malawak, mas malalim, at mas maganda kaysa sa anumang inakala natin. Ang kailangan lang ay isang bukas na isip at isang pusong handang tumanggap. Ang kanyang mga luha ay hindi simbolo ng pagkatalo. Sa halip, ito ay simbolo ng isang malalim na tagumpay sa espiritual, isang tagumpay sa paghahanap ng kapayapaan na dumarating sa paghahanap ng tunay na katotohanan. Hindi ba't kamangha-mangha? Ang isang simpleng bersikulo, binigkas ng buong paggalang, ay may kapangyarihang magpabago ng isang buong buhay. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging isang pastor para maranasan ang ganitong klaseng pagbabago. Hindi mo kailangan magbago ng relihiyon para lang makahanap ng kapayapaan. Ang punto ay ito, ang bawat isa sa atin ay may sariling paglalakbay. Ang bawat isa sa atin ay may sariling mga tanong.
At ang bawat isa sa atin ay may kakayahang hanapin at matagpuan ang mga sagot na magbibigay ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Ang mahalaga ay ang pagnanais na matuto, ang tapang na magtanong, at ang pagiging bukas sa kung saan ka dadalhin ng katotohanan. Maraming beses, natatakot tayong magtanong dahil iniisip natin na baka masira ang pundasyon ng ating buhay. Baka mawalan tayo ng kontrol. Baka iwan tayo ng mga mahal natin. Ngunit ang karanasan ni Pastor Samuel ay nagpapakita na ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa mga paniniwalang kinalakihan natin, kundi sa katotohanan na ating natutuklasan. At kapag natagpuan mo ang katotohanan iyon, kapag nagkaroon ka ng malalim na koneksyon sa iyong lumikha, anumang pagsubok, anumang hamon, ay kaya mong harapin ng may tapang at kapayapaan. Nagsimula ang bagong paglalakbay ni Pastor Samuel. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang kanyang mundo ay hindi na muling naging pareho. Hindi naging madali ang desisyon. Maraming pagsubok ang dumating. Mayroong mga pagdududa. Mayroong mga paghuhusga. Mayroong mga pagtanggi. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat hamon, naroon ang kapayapaan na natagpuan niya sa kanyang puso. Ang kapayapaan na dinala ng isang bersikulo. Ang kapayapaan na dinala ng pagtuklas ng isang bagong paraan upang kumonekta sa Diyos. Hindi ito isang pagtalikod sa kanyang nakaraan, kundi isang pagpapatuloy sa kanyang paghahanap ng mas malalim na kahulugan. Hindi ito pagtatakwil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, kundi isang pagpapalawak ng pag-ibig na iyon. Ang pagbabagong iyon ay nagdala sa kanya sa Islam, isang pananampalataya na nagbigay ng kumpletong sagot sa kanyang mga katanungan at naghatid sa kanya ng isang pakiramdam ng lubos na kapayapaan at pagkakaisa sa Panginoon. Ito ay isang patunay na ang paghahanap sa katotohanan ay isang personal na paglalakbay, at ang bawat isa sa atin ay may karapatang sundin kung saan tayo dinadala ng ating puso at kaluluwa. Gusto kong maunawaan mo na ang iyong buhay ay isang kanbas na naghihintay na pinturahan mo. Ang iyong kaluluwa ay isang hardin na naghihintay na tamnan mo. Ang iyong paglalakbay ay napakahalaga. Ang iyong mga tanong ay valid. At ang iyong kakayahang magbago, ang iyong kakayahang lumago, ang iyong kakayahang makahanap ng kapayapaan, ay walang hanggan. Huwag kang matakot sa pagbabago. Huwag kang matakot sa pagtuklas. Huwag kang matakot na makinig sa bulong ng iyong kaluluwa. Kaya, ang kwento ni Pastor Samuel, ang kanyang mga luha, at ang kanyang pagyakap sa Islam, ay hindi lang isang kwento ng relihiyosong pagbabago. Ito ay isang kwento ng tapang, ng pagiging bukas, at ng walang hanggang kapangyarihan ng isang solong sandali na may kakayahang magpabago ng isang buong buhay. Ito ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, ang boses ng katotohanan ay laging naroon, naghihintay lang na pakinggan mo. At kapag narinig mo ito, handa ka bang sundin ito, saan ka man dalhin? Mga kaibigan, nararamdaman mo ba ang kurot sa puso mo habang nakikinig? Gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong kaluluwa. Malaking tulong ito para sa akin na mas maintindihan ang ating pamilya at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ibaba mo lang sa comments ang iyong mga saloobin, mahalaga ang iyong tinig. Sa pagtatapos ng kwentong ito, gusto kong itanim sa iyong puso ang pag-asa. Ang pag-asa na hindi ka nag-iisa sa iyong paghahanap. Ang pag-asa na ang mga sagot ay naroon, naghihintay lang na hanapin mo. Ang pag-asa na ang iyong pinakamalalim na pagnanais para sa kapayapaan at kahulugan ay matutupad. Hindi mahalaga kung ano ang iyong nakaraan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong mga pagdududa. Ang mahalaga ay ang iyong bukas na puso at ang iyong pagnanais na lumago. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kaluluwa ay may kakayahang umakyat sa pinakamataas na antas ng pag-unawa at kapayapaan. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo para matuklasan ang iyong tunay na landas. Ang kwento ni Pastor Samuel ay isa lamang patunay na ang katotohanan ay may kapangyarihang magbago ng lahat.
Hayaan mong ang kwentong ito ay maging inspirasyon mo upang simulan ang iyong sariling paglalakbay ng pagtuklas. Ngayon, sama-sama tayong manalangin, hindi para sa isang tiyak na landas, kundi para sa gabay at lakas sa ating sariling paglalakbay. Mahal na lumikha ng lahat, Diyos na puno ng karunungan at awa, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa kwentong ito, para sa mga aral na itinuro nito, at para sa paalala ng iyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Humihiling kami sa iyo ng bukas na puso at bukas na isip upang makita ang iyong katotohanan, saan man ito matagpuan. Bigyan mo kami ng tapang na tanungin ang aming mga paniniwala, at ang pagiging bukas na tanggapin ang mga sagot na inyong inihanda para sa amin. Gabayan mo kami sa aming sariling paglalakbay sa paghahanap ng kapayapaan, kahulugan, at mas malalim na koneksyon sa iyo. Pagpalain mo kami ng pag-unawa, ng pagkakaisa, at ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo. Protektahan mo kami mula sa takot at pagdududa, at punuin mo kami ng pag-asa at pagmamahal. Naway ang aming mga puso ay laging handang lumago, matuto, at magbago para sa iyong ikarangal. Maraming salamat, O Diyos. Amen. Kung nakakuha ka ng halaga mula sa video na ito, kung naantig ang iyong puso, at kung naramdaman mo ang pag-asa sa bawat salita, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang bell notification para hindi mo mapalampas ang iba pa nating mga kwento ng pagbabago at inspirasyon. Alam kong marami pa tayong pag-uusapan at marami pang matutuklasan. At kung gusto mong malaman pa kung paano magsimula sa sarili mong paglalakbay ng pagtuklas, panoorin ang video na ito sa susunod. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Maraming salamat sa iyong oras at pananampalataya. Hanggang sa muli, mga kaibigan, manatiling bukas ang puso at isip.